Pero ano yung hindi mo makalimutan na combat experience mo? Ang hindi ko makakalimutan na combat experience ko sa operation ay noong April 9, 2010 na nag-operate kami sa Albarca, Basilan, na kung saan nagsimula kaming na-encounter ng alas 4 ng madaling araw, natapos kami ng gabi. Ano yun? Albarca, ano yung kalaban? Ang kalaban namin noon, hindi na namin masyadong malawak yung area, MI o kung ano mang elements ang yun, dahil hindi mo na malaman kung saan manggaling na yung kalaban dahil sa dami na ng kalaban. Pero anong unit mo? Nasa 14 company ako noon. Yun yung 14 company? 14 company. Paano nagsimula yun? Ano yung mission mo? Ang mission namin noon, kukunin namin sino namatay na? Si Jamiri. Kukunin namin yung commander ng Basilan, si Jamiri. Jamiri ba yun? Si Jamiri. Jamiri at saka si Hapilon Epsilon. So, mayroong info doon na nandun siya sa Albarca. So, nag-compose yung 3rd Battalion ng unit upang magkaroon ng combat operation doon sa area. Ang insertion namin noon ay doon kami sa dagat. Sa likod kami manggaling. Tapos yung 3rd Battalion, dito sila sa harap manggaling. So from LD nyo, talagang... Oo. So ang LD namin, manggaling kami sa gitna ng dagat and then susunduin kami ng crib doon sa gitna ng dagat para hindi makompromise papunta doon sa gilid. Isasakay kami ng crib papunta doon sa shore. And then pagdating doon sa gilid, bababa na kami doon, diretso paangat. Anong decision? So, team leader na ako nung time na yung pan na yun. Nagdala sa inyo naman? Ang company commander namin noon si Captain Custodio, siya yung nagdala sa amin at saka si Lieutenant Putalan. So, from shoreline na, nagsimula na. From shoreline, so lumakad kami mga nasa 30 minutes lang kasi malapit na kami doon sa target. And then, nung nagpahinga kami kunti, mga 4:30 na encounter na yung main body ng 3rd Battalion. Kaya lumapit na rin kami paunti-unti doon sa target. Doon sa madaling araw na yon, nagkaroon na kaagad ng casualty yung 3rd Battalion, kaya medyo na rin yung operation. Kaya nung lumapit kami ng lumapit, habang magpaliwanag, mas lalong dumadami ang kalaban at kung dami na nang pumuputok na mga M203, mga high-powered firearms na naging sanhi rin ng pagkawandid ng tropa namin at saka yung batalyon commander namin na tamaan din siya ng sharp nail. So, pero ano yun, Master? Yung kalaban talaga, dumadami. Yung kalaban doon, habang tumatagal, parang mas lalong dumadami, hindi sila umaatras. Parang gusto talaga nilang atakihin ang buong tropa na parang lumaban ang gusto nila. Ano yun? Anong tawag? Pintakasi. So napintakasi kami din sa area na yon. Ang expect lang namin na kalaban doon is nasa 40 to 50, pero nung magliwanag na, aabot na siya na mahigit 100. Parang dumadami sila. Paano nyo napansin na dumadami sila? So, doon pa lang sa ingay at saka sa kung saan manggagaling yung kalaban, makikita mo yung dami nila kasi yung ini-engage namin doon sa frontline kami doon sa harap, nasa mga 30 to 40 na katao. Pero dito sa left flank at saka sa right flank na may mga kalaban din, ay maiingay din, marami rin sila. Pero ano yun, nung time na yun, 4:55, wala pang wounded sa pag-ongoing time? Nung sa 4:30, ang nawandidan na yung 9 company. Pero sa part namin sa 14 company, hanggang natapos yung encounter, wala kaming wounded kahit isa. Sa inyo? Sa amin. Gaano katindi yung laban doon? Gaano kalipit? So, mahirap talaga ang laban nun kasi nasa 50 to 30 meters lang yung pagitan ng laban. At saka, minsan di mo rin ma-distinguish kung kasama mo o hindi kasi naka-uniforme rin sila ng katulad natin. Pero maingay, sumisigaw. So, sumisigaw sila ng Allahu Akbar. So, every time na sumisigaw sila ng gano'n, ano mga reaction? Pag sumisigaw sila ng gano'n,
kailangan alerto ka kasi parang ang Allahu Akbar na maririnig mong mga salita ay parang umaatake sila. Parang yun yung assault na command nila. O sabay Allahu Akbar, sabay parang may biglang tatayo na magpaputok and then susunod yung kabila. So, yun yung napansin nyo sa kalaban? Yun yung napansin namin sa kalaban. Nung kaya ang reaction nyo pag ganun sinasabayan nyo? Yung pag ganun na makarinig na ng ganun, kailangan alerto ka na para kung saan bang galing yung mga tao na yun, kailangan i-volume of fire mo na rin para hindi sila makalapit. Pero yung mga tao mo, kasi kapit leader mo, ikaw yung nagdadala sa kanila. So, yung ganun na labanan, paano mo sila? So, yung mga team members ko naman dahil sa motivation nila at saka sa training din nila bilang Scout Ranger, makikita mo na rin yung dedication talaga nila sa television na talagang lalaban sila. Hindi sila magpapakita ng kahinaan. Gawa ng nandun na kami sa area kung saan kailangan mong iligtas ang buhay ng mga kasama mo at sa kabuhay mo. Pero i-compare natin sa talagang mas nakakatakot. So, nakakatakot kalaban yung mga Abu Sayyaf. So, sa NPA area kasi nasa within 5 minutes to 10 minutes tapos na yun. Iiwanan ka na nun eh. Pero dito sa Abu Sayyaf, hanggat makita nila na may resistensya sila na pwede silang mag-push, hindi ka nila iiwanan. Pero dahil pang matagalan na gira, talagang fully loaded ka. Kumbaga sobra pa sa basic. Yung dala mo doon na bala, kailangan marunong kang mag-control. O kailangan bawat putok mo doon, nandun ka lang sa target na kailangan mong paputukan. Huwag kang mag-agsaya ng bala dahil nga sa hirap ng sitwasyon, pag naubusan ka ng bala, sigurado mahihirapan kayo mag-extract. Pero yung posisyon nyo doon sa hindi naman ganun loaded kayo? So, may part na dahil medyo hiwa-hiwalay kami, may part doon sa area ng tropa namin na lugi. Pero yung area namin dahil nasa rolling terrain kami pero nasa ibabaw, lamang kami. Kaya hindi kami yung nagsusupport doon nasa baba hanggang makalabas sila doon sa killing zone na yun. Kasi may wounded na, di ba? Oh, may wounded na yun noon. Wala pa kayong request na air support? Doon lang nakahinto yung putukan na yun nung may air support na dumating and then may direct fires na tayo sa artillery. So medyo huminto yung assault ng kalaban and then parang unti-unti nang nagwi-withdraw pero may mga naiwan pa rin doon na pumipick up doon sa mga tropa, parang nagpapaiwan lang. Kaya umabot ng hapon yung gera na yun. Kung walang kain-kain. Wala na yun. Wala nang kain-kain. Yung kung ano na yung dala mo, kung may biscuit ka man dyan, kainin mo na yun. Hanggang kung saan yung position mo, kailangan i-secure mo na yun dahil sa dami ninyo, hindi mo na alam kung kalaban na yung nandun sa kabila o tropa. So, doon ka na sa sector of fire mo, i-secure mo na yun. Ganon yung nangyari nung araw na yun. So, talagang matapang na talaga yung tropa. Nag-hold talaga. Oo. Yung tropa, kailangan bilang isang sundalo, so yung katapangan, kailangan dala mo na rin bilang pagsuporta sa kasama mo. Kasi kung ikaw mismo na team leader ang magpakita ng kahinaan, pati na rin yung tao mo, mawawalan na rin sila ng tapang o kaya hindi na sila lumalaban kapag nakita nila yung team leader nila na ikaw yung nagpapakita ng kahinaan. So, parang ano, no? Kumbaga, ikaw yung So, ikaw bilang isang leader o ikaw yung nandun sa grupo na yon, yung motivation dapat sa iyo manggagaling upang yung estudyante mo, hindi sila, o yung mga kasama mo, mga team members mo, hindi sila mawalan ng pag-asa. Parang, kasi yung long time na yun, kung gano'n ka tagal na labanan, parang inisip niyo rin na baka i-assault kayo. Naisip niyo ba yun? Oh, naiisip namin yon na sa panahon na yun, parang ang tingin namin outnumbered na kami. Pero siguro lang dahil yung sa dami nila, hindi lang siguro lahat sila may baril. Kaya medyo nag-aalangan silang umusol. Pero doon sa may ongoing yung firefight sa buong araw na yun. Ilan na yung na-declare? May wounded? So, ang na-declare ng umaga na yun, dalawa yung wounded. Nadagdagan lang ng mga dalawa rin ng mga magtanghali.
And then, yung iba naman, slight lang naman. Sharp nail lang ng mga M203, ganun. Pero, kaya pa naman na, kwan yun. Kampo yun o community? So, yung part na yun is boundary yun ng ATS yun eh, Area Temporary Stay na registered sa government. Yung boundary yung sa taas, kampo yun ng MI, pero yung target nandito sa baba nila. So, nung nagkaroon ng encounter, hindi namin alam kung, kasi nung umakyat yung kalaban doon sa ibabaw, di rin namin mahabol doon sa ibabaw gawa ng area na kwan tayo doon. Kumbaga, hindi natin sila pwedeng pakialaman doon. Kampo ng Area Temporary Stay na registered camp ng MI yun. So, doon lang tayo sa perimeter. Pero nung bandang magliwanag, biglang dumami ang kalaban na bumaba. So, bumababa sila. Talagang desidido silang lumaban. So, yung time na yon na nabalitaan namin na na-wounded si Jamiri doon pero hindi lang namin nakuha. Yung time na yon. Pero sa inyo, wala pang patay? Walang namatay sa amin. Wounded lang yung namungkan doon. Yun nga lang, dahil sa sobrang dami ng kalaban, tumagal yung encounter na yun. Pero yung firepower nila, so yung firepower nila halos nakikisabay lang sila sa atin. Mayroon din silang 60, meron din silang minimi. Kung sa mga M16, marami rin sila. Ang wala lang sa kanila, mortar. So, hindi sila nakapaputok ng mortar doon. Pero siguro hindi lang nila na-employ ng maayos yun. Pero alam natin na may mortar din ang Abu Sayyaf. Nung bandang yung tumigil na yung lubong, ano yung command sa inyo? Paano mo yung So, nung tumigil na yung kutukan, nung umassault kami para i-search na yung area kung wala na talagang kalaban. So, umabot na ng mga medyo mag-abot na ng alas 4 ng hapon yun. So, nag-consolidate na kami papunta dun sa 3rd Battalion, sa main body, para makita kung may mga wounded pa o makumpleto yung tropa. So, nung alas 4 na ng hapon yun, bumaba na kami. Doon na kami nag-withdraw. Pababa na doon sa area. And then, nung hapon na yun, dumating na yung mga, parang may mga dumating na mga politiko doon. Na parang siya rin yung pinakinggan ng kalaban. Bumabang? Bumabang. Hindi sila sumali sa amin. Umatras na sila. Oo, parang naka-aregluhan na yun. Nung nabalitaan nila na kuha na kami, yung nag-consolidate na kami, parang bigla na rin silang nawala. Pero, kumusta yung sa 14 company? So, sabi ko sa 14 company noon, masaya, maganda ang camaraderie namin sa 14. Isang unit na hindi ko rin malilimutan at isang unit na may i-compare kong the best doon sa pinanggalingan kong unit. So, although kami independent company noon, karamihan sa aming unit, mga bata, pero makikita mo yung samahan na parang isang pamilya talaga na nagdadamayan at nagtutulungan. Parang kayo yung mga pioneer. Oo. Yung 14 company nung na-dissolve yan, nung hindi ko alam kung ilang taon yun, nung na-reorganize kami, na-reorganize ulit, kami yung naging pioneer naman ngayon dyan sa 14. Kaming mga karamihan dyan, yung mga bagong graduate ng Scout Ranger 172 at saka yung mga ibang senior NCOs na galing sa unit. So, nung clear nyo na yung area doon, ano yung hindi nyo ba clear talaga yung area? So, hindi mo magawa sa luwang ng area, di namin na-clear ng husto. Ang makikita mo lang doon, mga blood stain na mga kalaban, kung yung withdrawal route nila, pero mga body counts na makita mo doon, wala kang makita. Pero base doon sa mga makikita mong mga bakas at saka mga blood stain na makikita mo doon, maaaring may mga namatay doon sa area na yun. Ano yung pinaka-natutunan kung may lesson learned? So, ang lessons learned sa mga ganong operations, so nakikita ko, hanggat maaari, huwag tayong tumagal. Pag na-engage tayo,
nakuha natin yung target o hindi. Basta makita natin na pag palakas na ng palakas yung resistensya, lalo-lalo na kung kunti tayo, hangga't maaari mag-withdraw tayo para hindi tayo malanganin. Kasi yun nga yung style nila. Yun yung medyo mahirap na part, lalo-lalo na kung magliliwanag na. So parang magpipinta kasi yung mga tao doon. Kaya kung makita nila na lugi kayo, yun yung gagawin nila na i-assault kayo. So hindi lang sila naka-assault nung gawa ng maganda yung depensa namin, naka-perimeter defense kami, naka-all around. Kaya hindi sila naka-penetrate ng maayos. Parang yung parang civilian na yung ginagawa nila, community. O parang community na yung kalaban mo dun eh. Civilian sila. Civilian kung walang gera, pero pag may gera, magtataka ka parang biglang dumadami. Parang may mga baril sila. May mga baril, may mga puro mga lalaki na hindi mo alam kung saan galing. Samantala kung yung info lang na target mo is nasa 20 to 30. Pero pag magtagal ang gera, abot kayo ng isang oras, aabutin yan ng almost 150, ganun yun. Dumadami. Pero sa pagdadala ng tao, lalo-lalo na sa encounter, ano yung hindi mo rin? So, sa pagdadala naman ng tao, kailangan respetuhin lang yung bawat isa. O kahit ikaw yung team leader, mula sa team leader hanggang private, kailangan irespeto mo yung bawat isa. Pakinggan mo kung ano yung suggestion nila kung sa tingin mong nakakatulong doon sa area of operation. So katulad ng experience ko nung ako'y team leader, sinabihan ako na sa buong lakad namin, kami yung mag-lead scout, ay kami yung mag-leading. So nag-react yung lead scout ko gawa ng medyo mahirap talaga mag-leading. So ginawa ko, sinabihan ko yung tao ko na huwag ka mag-alala at kung mahirapan ka, sabihin mo lang at ako ang mag-lead scout. So ginawa ko, palit-palitan kami mag-lead scout para yung lead scout namin medyo makapagpahinga. So may ganun talaga na. So pagod, mahirap yung mag-leading gawa ng lahat ng sa harap, security, movement, sa'yo lahat yun. So, yun yung magiging doon. Bago pa may mangyari doon sa likod, nasa harap, kayo na talaga ang haharap doon. So, kunting ingat. Kailangan lahat ng bagay na maobserbahan mo, tignan ng maigi para maiwasan yung hindi ka nais-nais na pangyayari. So, yun yung dapat lagi mong i-motivate sa tao mo and then ipakita mo sa kanila na nandun ka, handa kang itaya ang buhay mo para doon sa kanila. Kasi team leader. Ikaw yung team leader, ikaw yung magpapakita dapat ng katapangan o lakas ng loob para sa ganon silang lahat ay sasama sa'yo. Sa lahat ng area, ano yung pinaka talaga? So, sa lahat ng area of operation, kung sa lakaran, ang mahirap, NPA. Pero kung sa encounter, ang pinakamahirap sa part, Abu Sayyaf ang kalaban. Kung sa lakaran, NPA kasi hirap hanapin. Hirap hanapin. Pero kung sa encounter, ang mahirap na kalaban is Abu Sayyaf. Kasi mas may will lumaban yung Abu Sayyaf. Pag kahit sabihin mong maunahan mo sila, kayang-kaya pa nila mag-retaliate na lalaban. Yung NPA kapag naunahan mo, takbo na yan eh. Hindi na yan lalaban. Tatakbo na yan. 2 minutes lang yan. 2 minutes, 3 minutes. Tapos yung gera na yan. Pero sa Abu Sayyaf, pag makita nila na may pagkakataong kabalikan, babalikan ka talaga nila. Araw yun. Araw ang encounter dyan. Hindi oras, hindi minuto ang usapan dyan. Oras ang usapan dyan pag Abu Sayyaf ang kalaban mo. Sa pagdadala rin ng tao, ano naman yung karanasan mo, lalo-lalo sa admin time, sa babakay ng kampo? Sa admin time naman, kailangan ang trato mo sa mga tao mo, pantay-pantay. O kung bigyan mo sila ng liwi, moral, so dapat bilang team leader, hindi ikaw yung mauunang mag-grant ng mga moral na yan. So, ibigay mo dun sa tao mo kung sino yung talagang kailangan niya yung umuwi o kailangan nilang mag-unwind, ibigay mo rin sa kanila para sa ganon
kung ano man yung sasabihin mo sa kanila, maniniwala sila sa'yo. Hindi yung puro na lang trabaho tayo, puro na lang utos. Dapat balance lang siya lagi. Balance. Pero strict pa pagdating sa compare sa mga. Kung sa pagdating sa bundok, kailangan natin ng instricto doon. No? Lahat ng bagay na dapat hindi gawin, wag nating gawin. Pag sinabing bawal manigarilyo, bawal magduyan, bawal maggawa ng ingay, yun yung dapat natin gagawin. Para sa ganun, sila habang lumalaki din sila sa serbisyo, maabot nila yung time na tayo bilang isang team leader, sila na rin yung magti-team leader. Yun yung maa-adapt nila na maipapasa nila doon sa generation na susunod sa kanila. Ano yung unit? Lahat ng unit. Sa lahat ng unit na hindi ko makakalimutan ay itong 14 company. Kasi nga, yung 6 years ko sa 50 IB, kung saan ako na-assign, mapa-combat operations man o admin. Sa 14 company, yung 6 years na yun, isang araw ko lang na-experience sa 14 company. So, akala ko noon gano'n lang biro-biro ang magiging ma-assign dito sa Scout Ranger, sa Elite Force. O hindi pala siya biro. Kailangan buhay pala talaga ang puhunan dito. So, hindi ko naman sinasabi na hindi natin, hindi gano'n katindi yung sa IB. Pero iba kasi yung style ng operation ng IB sa operation natin sa Scout Ranger. Isa rin yung sama. Saka yung samahan, dito talagang nagdadamayan. Doon, iba. Gawa siguro ito na dahil sa training din natin bilang Scout Ranger na nakikita kung gaano kahirap ang dapat nating pagdadaanan. Ano yung pinakamahirap naman at pinakamadramang araw mo sa pelikula? Sa 14? Kahit anong pinakamahirap, pinakamadramang araw mo sa pelikula na naranasan. Ano ba yung... O lahat naman mahirap. So, meron naman talagang madrama talaga sa part ng serbisyo natin. So, minsan, yung hindi ko rin malilimutan noon yung time na bibigyan ka sana ng oportunidad mag-schooling, pero kapag nagkamali ka, cancel yung privilege mo. So, doon natin makikita na bilang isang sundalo, kailangan mayroon tayo na mananatili pa rin talaga yung pinakamataas na standard ng disiplina na pag may ano man ang nagawa nating offense, paninindigan natin. Yun yung isang bagay na magpapakita bilang isang sundalo gaano kataas yung integridad mo, paano mo maipakita sa tao na kaya mo panindigan yung bawat ginagawa mong bagay. Disiplina talaga ang kailangan. Ano naman yung pinakamasaya? Marami naman, masaya ang buhay sa field. Siyempre, pag sa line units ka, limitado lang din talaga yung mga kasiyahan. Gawa ng kung assign ka dito sa Scout Ranger unit, asahan mo laging nasa combat operations. Pero pag nandun kayo sa baba, iba naman ang kaligayahan. No? Makita mo, kahit malayo ka sa pamilya, pag kasama mo mga kakumpanya mo, ka-unit mo, pag nagbabanding kayo, makita mo yung saya. Na higit pa sa pamilya ang turingan, higit pa sa kapatid, at itinuturing ka talagang bilang isang kasama. Kasi halos isang taon kayo yung magsama. Diba? Ganon yung samahan ninyo. Siyempre, lalo-lalo na kung doon kayo sa isang liblib na area, walang community, kayong kapitbahay. So, pagdating doon sa kumpanya, kayo-kayo pa rin yung magkita-kita doon. So, magkakabanding-banding kayo kung ano mang laro ang gagawin nyo dyan. Chess, basketball, manood ng kung ano-ano. Doon mo makikita pa rin yung respeto nila sa bawat isa. Pwede ko sagutin saglit natin. Hello, ma'am. Ma'am.